Sir, sinabi po ni SP Escudero na he is not inclined to call for a special session. Huwag daw silang madaliin kasi kayo naman po, hindi rin daw po kayo nagmadali doon sa impeachment complaint. Unang-una po, syempre nare-respeto po namin ang opinion ng ating kagalang-galang na Senate President. Kaya lang po, ang sa amin lamang po kasi, hindi naman po sa minamadali po namin sila. Pero ito po kasi ay nakasaad sa ating saligang batas. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng ating konstitusyon, yung salitang shall. Thank you, sirs. Kicking off today's first question, may I call on Tina Panganiban Perez from GMA 7. Good morning po, sirs. For Prosec Joel Chua. Sir, sinabi po ni SP Escudero na he is not inclined to call for a special session just to convene the Senate Impeachment Court. And wag daw silang madaliin kasi kayo naman po, hindi rin daw po kayo nagmadali doon sa impeachment complaint. Also, ituhog ko na rin, sir, what happens if the trial begins in the 19th Congress but is not concluded in the 19th Congress? Pwede po bang tumawid yun sa 20th? Maraming salamat po. Unang-una po, syempre nare-respeto po namin ang opinion ng ating kagalang-galang na Senate President. Kaya lang po, ang sa amin lamang po kasi, hindi naman po sa minamadali po namin sila. Pero ito po kasi ay nakasaad sa ating saligang batas. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng ating konstitusyon, yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately. Pero syempre, respetuhin po natin kung ano po ang kanilang opinion dito. Insofar as, ano nga po yung pangalawang tanong? What happens po if the trial is not concluded in the 19th? Ako po kasi, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan. Pero kami po, ang paniniwala ko po, ang Senate po is a continuing body. Kaya po, kahit po simulan ito sa 19th Congress, po pwede pa rin po itong ituloy sa 20th Congress. Sir, I understand na kapag meet na po kayo preliminarily, yung prosecution team, kung kanya-kanya pong pili ng articles, alin po yung gusto nyo? Well, hindi pa po namin napag-uusapan yan, pero kasi dun sa Article 2 tsaka Article 3, ito po yung dumaan na sa committee ko. Kaya dito po tayo medyo familiar na po tayo sa dalawang articles na to. So if ever, sir, magpipilian yun po yung kukunin nyo 2 and 3? Kung yun po ang mapag-uusapan at kung ako po ibibigyan ng option, mas familiar na po ako sa 2 and 3. Opo. Sir, given the evidence na nakuha po ng committee ninyo dito sa House, are you confident that you will get a conviction in Articles 2 and 3? Well, unang-una po, gusto ko munang linawin, no? Ang impeachment po kasi, hindi po ito kagaya ng criminal case na proof beyond reasonable doubt. Kasi po dito sa impeachment po, ang tinitignan po natin dito, sabi nga po ni Justice Isagani Cruz, ang impeachment daw is a method of national inquest into the conduct of public men. So, ang ibig sabihin dito, ang tinitignan dito, yung conduct ng mga nakaupo po na opisyal, lalong-lalo na yung mga impeachable officers, kung titignan po natin, dahil sila po, matataas po yung posisyon nila at yung conduct na hingi-hingi po ay dapat mataas din. Kaya nga po, pinili lamang kung ano po yan. So, in any event, pag na-convict naman po, hindi naman po sila makukulong dito. Although, syempre, hindi naman po ibig sabihin nun ay hindi na sila po pwedeng kasuhan. Kaya po sa akin pong paniniwala, based po dun sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao doon po sa
yung live video kung saan po nag-threaten po siya sa ating Pangulo, sa First Lady, at saka sa Speaker of the House, ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay ma-convict dito po sa impeachment. Thank you po, sir. Thank you. For the second question of the day, let us acknowledge Kenneth Basilio from Business World. Sir, gusto ko lang sana malaman po, ano po yung specific strategies and evidence the prosecution will rely on for the impeachment trial? Well, hindi pa po kami nag-uusap tungkol dyan sa specific strategies. Dahil unang-una, marami pong mga private law firm na nag-volunteer po, na tumulong. So, sasalain pa po muna namin kung ano po yung mga private na lawyers ang aming isasama po dito. So, aantayin po muna natin to at syempre, hihingan din natin sila ng kanilang mga opinion. Okay, so in the follow-up, pagpapatuloy po ba yung hearings ng good government sa alleged secret fund spending na ni Vice President Sara in hopes of uncovering possibly more evidence against her? Well, pag-uusapan pa po namin yan. But right now kasi nakatutok pa kami dito sa preparation. Dahil para po in the event na anytime bigla pong magpatawag ang Senado, or at least kami naman po ay patuloy na naglalakap ng mga ebidensya nang sa ganun mas lalo pa pong tumibay ang amin pong kaso. Pero is it possible for the panel to hold hearings na habang nakabrief pa at habang hindi pa inubudil ang impeachment trial? Pwede naman po. Hindi naman po kami barred from conducting committee hearings. And ano po siguro yung pag-uusapan just in case patuloy yung hearings? Hindi ko po kayo masasagot dahil hindi pa po namin napag-uusapan yan eh. Thank you. Kong Jude, you may want to react to the questions. Okay. Okay, let us call on Dwight De Leon from Rappler. Hello po, good morning po. Question po muna dun sa kasi pag nilitis si Vice President Sara tapos she gets convicted, she faces the penalty of perpetual disqualification from public office. In your opinions po, will she or can she avoid that possibility of a perpetual disqualification if she resigns ahead or during the trial? Well, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan eh. Narinig po natin, nagsalita po si Justice Carpio, sinasabi niya na kasi doon po sa kaso po ni Sereno, tsaka sa kaso ni Andres ng Comelec. So, way ahead, bago po nagsimula, nag-resign at hindi na po itinuloy. Pero sa amin po kasi, ang opinion po namin, doon po kasi sa prayer namin, dalawa po yung hinihingi naming relief. Una po, removal from office at number 2, disqualification from holding public office. Now, kung titingnan din po natin sa ating saligang batas, itong dalawa ring na ito ang talagang penalty. So kung assuming for the sake of argument siya po ay nag-resign in advance, ang amin pong opinion dito ay dapat i-resolve rin yung isang penalty which is yung disqualification. Dahil ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang neto yung removal. Pero hindi po nadidesisyonan yung isa pong hinihingi po naming relief which is yung disqualification. Okay po. Follow-up question na lang po. You met last Thursday po ba or Friday yung mga prosecutors po? Ano na lang po yung mga agenda po? Ano po yung napag-usapan doon? Well, una-una, parang fellowship muna.
kita-kita tapos nag-usap-usap o sino ang hawak sa, kasi siyempre may mga division of hindi pa insofar as yung impeachment complaint, division of work lang muna. Halimbawa, sino ang hawak sa admin, sino ang hawak muna sa PR, sa media, so forth and so on. So basically parang yung pa lang muna, tapos paano yung magiging flow ng mga susunod namin mga meetings. So tapos yung mga possibilities po, mga legal arguments po na yan, kagaya nga po niyan, yung tinatanong po ninyo, like for example, paano pag nag-resign? So ano ang stand natin? So siyempre pinag-uusapan, although kasi yung mga abogado, pag nagkita-kita yan, iba-iba rin ang opinion eh. So isang batas, pero iba-iba ng interpretation. So siyempre lahat pinakikinggan muna namin at pinag-aaralan kung ano yung mga possible na mga legal issues na po pwede rin namin kaharapin. May private prosecutors na po ba? Isa po yan, napag-usapan po namin kasi marami mga nagvo-volunteer pero siguro sasalain muna namin ng maayos. And kay Kong Jude, napanood niyo po yung press conference ni Vice President Sara last Friday. Ano lang po yung reaction niyo doon sa mga sinabi niya doon sa press conference, undermining or downplaying the impeachment made by the House against her? Well, halata lang naman no na the press con was, for lack of a better word, it was staged to present na ang Vice Presidente ay hindi apektado sa mga issue ito. Pero the fact na ganun ang nangyari sa press con, klarong they're trying to divert the narrative and making sure that this is not affecting her in any way. Pero hindi naman ho ito issue kung hindi naman ito usapin na pwedeng ipasawang bahala na lang, kasi ito po'y hindi lang usapin ng mga politiko. Katulad niya ng sinasabi ko, hindi ito laban naming mga politiko na pro or anti sa kanila. Ito po'y usapin ng pananagutan sa bayan. And I think that should be the message na dapat sana sinagot ng pangalawang pangulo in all of these accusations. Ano bang level of accountability niya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa? Ano ba ang tugon niya dun sa mga ni-raise na mga accusations dun sa articles of impeachment? At hindi ho natin narinig yon. Pilit pong dinadoutplay, pilit iniiwasan, pilit pinapakita na ito lamang ay isang sabi nga pang persecution dun sa kanila sa ating pangalawang pangulo, which of course now that it has reached the impeachment, it will soon reach the impeachment court, no? Hindi lang ito usapin ng politika, although this is they always say, while this is there are clear political considerations in the process, considering that the impeachment court is made up of senators who are politicians. Remember, this is also a constitutional process, and the submission ng Vice President sa prosesong ito ay hindi lamang it's not up to her to submit. It's our duty to hold ourselves accountable for our actions. Thank you, Dwight. Thank you. Let's turn to Billy Vegas from Abante Politico for his question. Itanong ko lang po, ipapasubpinin niyo raw po yung mga bank accounts ni VP Sara. And para saan po? Well, ire-request po namin sa impeachment court dahil lang po pwede pong magsabina ay yung impeachment court. So mag-a-apply po kami sa impeachment court na ito'y masabina para lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po natin. Ito'y dun sa SALN, sa issue po ng SALN. Ahead. Hihingi na rin po ako ng reaction dun sa pagpa-file ng complaint kay Speaker Romualdez et al. Kanina po. Well, malaya hong mag-file ng cases ang ating etong petitioners natin, kahit yung mga kasamahan natin sa Kongreso.
At dahil ito na naging isang usaping legal, mas mabuti siguro na antayin natin kung ano yung mga paratang na nilagay nila doon sa petition nila. But kung ako ang tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. So clearly there is an effort to downplay the move of the House to transmit the impeachment to the Senate and also divert the attention ng ating mga taong bayan ukol sa totoong issue na dapat sagutin ng kabilang kampo. Thank you, Billy. Let us recognize Earl Tobias from IBC 13. Hello, sound. Kong Joel, Kong Jude. Sir, publicly known yung ginawang pagbabanta ni VP Sara Duterte dito sa may kausap siyang assassin at tatawagan na lang in case na may mangyari. Pero sa press con niya, publicly niya rin dinenay. Does this set a precedent na baka sa impeachment court maraming mga pagdinenay at pagpapasinungaling din si VP Sara? Kung sakaling ganun yung maging dating, ano po ang anong reaction muna natin sa ganun na behavior as of now? And how do we approach this inside the impeachment court po? Well, sa totoo lang, kung ako tatanungin, ako muna sasagot before yung prosecutor yung sasagot. Naasahan naman natin i-deny niya eh. Pero hindi ho nagdi-deny yung video yung pinakita natin. Hindi po maidi-deny na milyon-milyong Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ng isang halal na pangalawang Pangulo ay pagbabantaan ang nakaupong Pangulo ng ating bansa. Ang unang ginang at ang Speaker ng House of Representatives. In the end, hindi lang to usapin na her word against ours. There is evidence to show that she did it, that she made the threats, and that it is the position of the House, kaming pumirma sa impeachment, that she needs to be made accountable for that. Hindi ho ordinaryong usapin ng isang nakaupong vice presidente ay magsasalita ng ganong paraan, sa ganong paraan. At siya din, she stands to benefit in case magkaroon ng vacancy sa tanggapan ng pagkapangulo. Kahit naman po anong denial niya, maliwanag naman po sa video at ito'y napanood po ng lahat ng tao. Meron po kaming kasabihan sa law, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. So hindi na naman siguro kailangan pang ipaliwanag yan. In fact, it has caused our country international embarrassment. Napahiya po yung bansa natin. Pinag-usapan tayo sa lahat ng mga broadsheet sa iba't ibang mundo. Kaya tingin ko naman kahit na ano pong denial niya, ito pong video mismo ang magpapasabi at magpapatunay ng kanyang mga sinabi. Thank you, Kongs. Follow up na lang po. Just going back with how the Vice President, sa umpisa, she's given due courtesy kahit na hindi siya umattend dun sa ating budget hearings, and then such happened na nasa plenary buong tanggapan nila for the first time, isang ahensya buong tanggapan ng hindi humarap sa plenaryo. And then sa press con, sabi niya rin, if given an option, kahit impeachment na yung hinaharap niya ngayon, if given an option, hindi siya a-attend, hindi siya haharap. So ano pong masasabi natin dito, Kong? Well, depende yan sa magiging diskarte ng defense at ng prosecution. Dahil pag siya naman po ay pag na-require po siya ng impeachment court na humarap, papadalan po siya ng summon, ng subpoena, maobliga po talaga siya na humarap.